May problema. Plano nilang sundan ang daan patungo sa bundok at lampasan ito para makalayo ng malayo sa pinangyarihan ng massacre bago dumilim. Subalit wala na ang daan. Noong nakaraang mga buwan, o marahil kahapon lang, may malaking pagguho ng bato na nagwasak sa mga bahagi ng makipot na daan at ginawang hindi matatawid ang iba pang bahagi nito. Nakatayo si Sonny sa gilid ng isang malaking bangin, nakatingin pababa ng walang ekspresyon sa mukha. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang boses ni Scholar ay nababalot ng kwelyo ng kanyang nakuha na balabal na balahibo. Ang kanyang tagasunod, si Shifty, ay galit na tumingin sa paligid. Tumigil ang kanyang tingin kay Sonny, isang angkop na biktima para ilabas ang kanyang inis. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang kailangan nating gawin. Alisin natin ang ilang pabigat. Tinignan niya ang magagandang bota ni Sonny at lumingon kay Hero. Makinig kayo, inyong kagalang-galang. Ang bata ay masyadong mahina. Pinapabagal niya tayo. Dagdag pa, kakaiba siya. Hindi ba siya nakakapangilabot sa inyo? Sumagot ang batang sundalo gamit ang isang mapanghusgang kunot noo, pero hindi pa tapos si Shifty. Tignan niyo. Tignan niyo kung paano niya ako tinititigan. Nangako ako sa mga Diyos, simula nang sumama siya sa karaban, wala nang gumanda. Siguro tama ang matanda, ang bata ay sinumpa ng Diyos ng anino. Pinilit ni Sonny na huwag ikot ang kanyang mga mata. Totoo na siya ay malas, gayunpaman, ang kabuuang katotohanan ay kabaligtaran ng sinisikap ipahiwatig ni Shifty. Hindi dahil sa siya ay nakaakit ng kamalasan sa karaban ng mga alipin. Sa kabaligtaran, dahil ang karaban ay sinumpa na mula sa simula kaya siya napunta rito. Iginalaw ni Scholar ang kanyang lalamunan. Pero hindi ko naman sinabi yon. Ano man? Hindi ba dapat natin siyang alisin para lang sigurado? Hindi na rin naman siya makakapagpatuloy pa ng matagal. Binigyan ni Scholar si Sonny ng isang kakaibang tingin. Marahil si Sonny ay nagiging paranoid na, pero tila may kaunting malamig na pagkalkula sa mga mata ng matandang alipin. Sa wakas, umiling si Scholar. Huwag kang masyadong magmadali, kaibigan ko. Ang bata ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa bandang huli. Pero sa wakas ay nagsalita si Hero, tinatapos ang kanilang pagtatalo. Hindi natin iwan ang sinuman. Tungkol naman sa kung gaano katagal pa siya makakayanan, alalahanin mo na lang ang sarili mo. Kinuyom ni Shifty ang kanyang mga ngipin, pero pagkatapos ay kumaway lang ng kamay. Mabuti. Kaya ano ang gagawin natin? Ang apat sa kanila ay tumingin sa sirang daan, pagkatapos ay pababa sa dalisdis ng bundok, at sa wakas ay pataas, kung saan ang isang matarik na pader ng bangin ay nabasag ng mga bumagsak na bato. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Scholar. Sa totoo lang, noong unang panahon, may daan na patungo sa tuktok ng bundok. Minsan itong ginagamit ng mga peregrino. Nang maglaon, pinalawak ng imperyo ang mga bahagi ng daan at nagtayo ng isang maayos na daan sa ibabaw nito. Ngayon ay patungo na sa bundok sa halip na sa tuktok, syempre. Tumingin siya pataas. Ang mga labi ng orihinal na daan ay dapat pa ring nasa itaas natin. Kung mararating natin ito, dapat nating mahanap ang ating daan pabalik sa hindi nasirang bahagi ng daan. Sinundan ng lahat ang kanyang tingin, hindi komportable sa pag-akyat sa mapanganib na dalisdis. Maliban kay Hero, syempre, nananatiling kalmado na parang santo. Dahil sa pagguho ng bato, ang dalisdis ay hindi na halos patayong pader, pero gayunpaman, ang pagkahilig ay medyo matarik. Si Shifty ang unang nagsalita. Akyatin yon? Nababaliw ka na ba? Walang magawa na nagkibit balikat si Scholar. Mayroon ka bang mas magandang ideya? Wala. Pagkatapos ng kaunting paghahanda, sinimulan nila ang pag-akyat. Matigas na dala ni Shifty at Scholar ang mga sandata na kanilang nakuha sa mga bangkay ng mga sundalong patay, pero si Sonny, nang may pagsisisi, ay nagpa siyang iwanan ang kanyang bagong maikling espada. Alam niya na ang pag-akyat na ito ay susubok sa hangganan ng kanilang tibay. Ang espada ay maaaring hindi mukhang mabigat ngayon, pero ang bawat dagdag na gramo ng timbang ay magiging mabigat na parang 1 tonelada sa lalong madaling panahon. Bilang ang pinakamahinang miyembro ng grupo, nahihirapan na siyang sumabay, kaya wala nang maraming pagpipilian. Ang pagbawas ng ilang kilogramo ng bakal ang tamang gagawin. Ang paglalakad pataas sa daan ng bundok na may bigat ng mga gamit sa kanyang mga balikat ay mahirap na, pero ang pag-akyat sa bundok mismo ay naging purong pagpapahirap.
Pagkaraan ng kalahating oras, naramdaman niyang parang matutunaw na ang kanyang mga kalamnan at ang kanyang baga ay malapit ng sumabog. Kinuyom ni Sonny ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagsulong pataas. Kailangan niyang lagi niyang ipaalala sa kanyang sarili na bantayan din ang kanyang mga yapak. Sa hindi matatag, nagyelong dalisdis, isang maling hakbang lang ang sapat na para mapabagsak ang isang tao hanggang sa kamatayan. Mag-isip lang ng isang bagay na kasiya siya, naisip niya. Pero anong masasayang pag-iisip ang kaya niyang isipin? Nabigo sa pag-isip ng iba pa, sinimulan ni Sonny na isipin kung anong gantimpala ang kanyang matatanggap sa pagtatapos ng pagsubok na ito. Ang biyaya ng unang bangungot ang pinakamahalagang bagay na ibinibigay sa isang nagising ng sumpa. Naman, ang mga susunod na pagsubok ay maaaring magbigay sa kanila ng mas maraming kakayahan at lubos na mapapabuti ang kanilang kapangyarihan. Pero ito ang una na tumutukoy kung anong papel ang magagampanan ng isang nagising, kung gaano kalaki ang kanilang potensyal, at kung anong presyo ang kailangan nilang bayaran. Bukod pa sa pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang kasangkapan para mabuhay at lumago sa kaharian ng panaginip. Ang pangunahing benepisyo ng biyaya ng unang bangungot ay simple, ngunit marahil ang pinakamahalaga. Pagkatapos makumpleto ang kanilang pagsubok, ang mga aspirant ay bibigyan ng kakayahang makita at makipag-ugnayan sa mga kaluluwang pangunahing. Ang mga kaluluwang pangunahing ay ang batayan ng ranggo at kapangyarihan ng isang tao. Mas malakas ang iyong pangunahing, mas lalaki ang iyong kapangyarihan. Ganoon din ang mga nilalang ng bangungot na may nakamamatay na babala na, hindi tulad ng mga tao, maaari silang magkaroon ng maraming pangunahing, ang isang mababang hayop ay may isa lang. Ngunit ang isang tirano tulad ng hari ng bundok ay may 5. Kasabay nito, ang tanging paraan upang mapabuti ang iyong kaluluwang pangunahing ay ang ubusin ang mga piraso ng kaluluwa na nakuha mula sa mga bangkay ng ibang mga naninirahan sa kaharian ng panaginip. Kaya naman ang mga nagising ay nagsisikap na makipaglaban sa mga makapangyarihang nilalang ng bangungot sa kabila ng panganib ng kamatayan. Ang pangalawang benepisyo ay hindi gaanong tuwiran, ngunit mahalaga pa rin. Pagkatapos makumpleto ang unang bangungot, ang mga aspirant ay itataas sa ranggo ng mga mananaginip na tinatawag na mga natutulog at makakakuha ng akses sa mismong kaharian ng panaginip. Papasok sila rito sa unang winter solstice pagkatapos makapasa sa pagsubok at mananatili roon hanggang sa mahanap ang isang labasan, kaya't magiging ganap na nagising. Ang panahong iyon sa pagitan ng pagtatapos ng unang bangungot at pagpasok sa kaharian ng panaginip ay napakahalaga, dahil ito ang huling pagkakataon upang sanayin at ihanda ang sarili na matatanggap ng isang tao. Sa kaso ni Sonny, ang oras na iyon ay halos 1 buwan lang, na kasing sama ng maaari. At pagkatapos ay may pangwakas na benepisyo, natatangi sa bawat aspirant na nakapasa sa pagsubok ang unang kakayahang aspeto. Ito ang mahiwagang kapangyarihan na nagtataas sa mga nagising sa itaas ng mga ordinaryong tao. Ang mga kakayahang aspeto ay magkakaiba, natatangi, at makapangyarihan. Ang ilan ay maaaring ikategorya sa mga uri, tulad ng pakikipaglaban, pangkukulam at utility, ngunit ang ilan ay lampas na sa imahinasyon. Gamit ang kapangyarihan ng kanilang mga kakayahan, ang mga nagising ay nakaligtas sa mundo mula sa pagbaha ng mga nilalang ng bangungot. Gayunpaman, ang kapangyarihang iyon ay may bitag. Gamit ang kanilang unang kakayahan, ang bawat nagising ay tumatanggap din ng isang kapintasan, kung minsan ay tinatawag na kontra. Ang mga kapintasan na ito ay kasing iba-iba ng mga kakayahan, mula sa medyo hindi nakakapinsala hanggang sa nakapipinsala, o, sa ilang mga kaso, nakamamatay pa nga. Interesante kung anong uri ng kakayahan ang makukuha ng isang alipin sa templo, naisip ni Sonny, hindi masyadong umaasa sa kanyang mga inaasahan. Ang pagpili ng mga kapintasan sa kabilang banda ay tila walang hanggan. Sana ay umunlad ang aking aspeto sa pagtatapos ng kaguluhan na ito. O mas mabuti pa, magbago ng lubusan. Kung ang aspirant ay gumaganap ng maayos, may pagkakataon na ang kanyang ibinigay na aspeto ay dumaan sa maagang pag-unlad. Ang mga aspeto, tulad ng mga kaluluwang pangunahing, ay may mga ranggo batay sa potensyal na kapangyarihan at pagiging bihira. Ang pinakamababang ranggo ay tinatawag na dormant, na sinusundan ng nagising, umakyat, transcendent, kataas-taasan, banal at Diyos, bagaman walang nakakita sa huli. Sa dami ng kalokohan na pinagdaanan ko, ang sumpa, kung may konsensya ito, ay kailangang bigyan ako ng hindi bababa sa isang nagising na aspeto. Tama? O marahil ay isang umakyat pa.
Sa wakas, may isang maliit na posibilidad na makatanggap ng isang tunay na pangalan, isang bagay na tulad ng isang karangalang titulo na ibinigay ng sumpa sa mga paborito nitong nagising. Ang pangalan mismo ay walang pakinabang, ngunit ang bawat sikat na nagising ay tila mayroon nito. Ito ay itinuturing na pinakamataas na marka ng kahusayan. Gayunpaman, ang bilang ng mga taong nakakuha ng tunay na pangalan sa panahon ng kanilang unang bangungot ay napakaliit kaya hindi na inisip ni Sonny iyon. Sino ang nangangailangan ng kahusayan? Bigyan mo ako ng kapangyarihan. Sumumpa siya, nararamdaman na ang pagtatangkang ito ng pag-asa na walang batayan ay lalong nagpalungkot at nagpagalit sa kanya. Siguro allergic ako sa panaginip. Ang isang allergy na tulad nito ay magiging talagang ironic, isinasaalang-alang na siya ay nakalaan na gugugol ng kalahati ng kanyang natitirang buhay sa kaharian ng panaginip, kung siya ay mabubuhay ng sapat na mahaba para makarating doon. Gayunpaman, ang mental na pagtakas ni Sonny ay hindi lubos na walang silbi. Tumingin siya mula sa madulas na mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa, napansin niya na ang araw ay medyo mababa na. Pag-isipan mo, ang hangin ay tila mas malamig din. At least nakatulong ito sa akin na lumipas ang oras, naisip ni Sonny. Papalapit na ang gabi. Nang magpa siyang huminto sila, si Sonny ay halos mawalan na ng malay. Pagkatapos ng maraming oras na pagtawid sa magaspang na dalisdis ng bundok, ang kanyang katawan ay halos nasa hangganan na. Ngunit, sa pagkagulat ng lahat, si Shifty ay tila mas masama pa sa kanya. Ang mga mata ng mapangahas na alipin ay maputik at walang pokus, walang patutunguhang gumagala. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, na parang mayroong pumipigil sa kanyang baga. Mukhang may lagnat at may sakit siya. Pagkahanap ni Hero ng angkop na lugar para sa kampo, si Shifty ay bumagsak na lamang sa lupa. Ang pinakakapangingilabot na bahagi ng lahat ng ito ay ang kawalan ng galit na pagmumura na nasanay na silang marinig. Ang alipin ay tahimik at walang galaw na nakahiga, ang paggalaw lamang ng kanyang dibdib ang nagpapakita na siya ay buhay pa. Ilang sandali pa, binuksan niya ang kanyang sisidlan gamit ang nanginginig na kamay at uhaw na uminom ng ilang malalaking lagok. Tipirin mo ang tubig mo, sabi ni Hero, isang pahiwatig ng pag-aalala ang napunta sa kanyang karaniwang seryosong boses. Hindi pinansin ang mga salitang ito, uminom pa si Shifty at naubos ang sisidlan. Si Scholar ay hindi gaanong maganda ang itsura kaysa sa kanya. Ang mahirap na pag-akyat ay lubhang nakaapekto sa matandang alipin. Sa kabila ng di matatagalan na lamig, siya ay pawis, may mga pulang mata, at isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bilang ang pinakamahina sa tatlo, si Sonny ay sa paanuman ay nagawang makayanan ang pinakamabuti. Hindi ba natin matutunaw ang nyebe kapag wala ng tubig? Binigyan ni Hero si Scholar ng isang komplikadong tingin. Maaaring may dumating na panahon na hindi na tayo makakapagsiga, para hindi maagaw ang hindi gustong atensyon. Walang nagkomento, alam na alam kung kaninong atensyon ang dapat nilang iwasan. Ang alaala ng kakilakilabot na hari ng bundok ay sariwa pa rin sa kanilang mga isipan. Sa kabutihang palad, ngayong araw ay nakahanap si Hero ng isang likas na lungga sa pader ng bundok, nakapatong ng mapanganib sa likod ng isang makipot na gilid. Ang apoy ay maayos na nakatago ng mga bato, na nagpapahintulot sa kanila na tamasahin ang init nito nang walang takot na mapansin. Walang sinuman ang nasa mood na makipag-usap, kaya inihaw lang nila ang mga hiwa ng karne ng baka sa itaas ng apoy at kumain ng tahimik. Nang ang kalangitan ay tuluyang dumilim, si Shifty at Scholar ay mahimbing na natutulog na, nawala sa kanilang mga bangungot. Kinuha ni Hero ang kanyang espada at lumipat sa gilid ng bato. Subukang magpahinga rin. Ako ang magbabantay muna. Tumango si Sonny sa kanya at nahiga malapit sa apoy, pagod na pagod. Ang pagtulog sa loob ng isang panaginip ay isang bagong karanasan para sa kanya, ngunit, hindi inaasahan, ito ay naging medyo ordinaryo. Pagkahawak ng kanyang ulo sa lupa, ang kanyang kamalayan ay nawala sa dilim. Pagkatapos ng kung ano ang tila isang segundo lamang, mayroong marahang gumising sa kanya. Antok at nalilito, kumurap si Sonny ng ilang beses, sa wakas ay napansin si Hero na nakalutang sa itaas niya. Ang dalawang ito ay hindi maganda ang itsura, kaya mas mabuting bigyan sila ng oras para makarecover. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy at gisingin mo kami kapag sumikat na ang araw. O kung lumitaw ang halimaw. Tahimik na tumayo si Sonny at pumalit kay Hero, na nagdagdag ng ilang troso sa apoy at agad na nakatulog. Sa loob ng ilang oras, siya ay nag-iisa.
Ang kalangitan ay itim, may madilim na mga bituin at isang matulis na gasuklay ng bagong silang na buwan. Gayunpaman, ang liwanag nito ay hindi sapat upang tumagos sa kadiliman na bumabalot sa bundok. Tanging ang mga mata ni Sonny ang tila nakakagawa nito. Tahimik siyang umupo, nakatingin sa daan na pinanggalingan nila. Sa kabila ng katotohanan na nagawa nilang umakyat ng mataas noong nakaraang araw, nakikita pa rin niya ang malayong laso ng daan. Maaari pa nga niyang subaybayan ito pabalik sa batong plataporma kung saan naganap ang pakikipaglaban sa tirano. Ang maliliit na tuldok na nagkalat sa mga bato ay ang mga bangkay ng mga alipin. Habang pinapanood niya ang mga ito, isang madilim na figura ay dahan-dahang gumapang sa plataporma mula sa ilalim ng bangin. Nanatili itong walang galaw ng ilang sandali at pagkatapos ay sumulong, kinakamot ang mga kuko nito sa lupa. Tuwing ang isang kuko ay tumama sa isa sa mga bangkay, ang tirano ay kukuha at dadalhin ito sa kanyang bibig. Ang hangin ay nagdala ng mga nababalot na tunog ng mga nagdudurog na buto sa mga tainga ni Sonny. Napangiwi siya, hindi sinasadyang tinulak ang isang maliit na bato mula sa gilid. Nahulog ito, tumama sa dalisdis at pagkatapos ay gumulong pababa na nagdulot ng pagsunod ng ilan pa. Ang ingay ng mga bumagsak na batong ito ay parang kulog sa tahimik na gabi. Mula sa ibaba, ang tirano ay biglang lumingon, nakatingin ng diretsyo kay Sonny. Nanigas si Sonny, natatakot. Natakot siyang gumawa kahit ng pinakamaliit na tunog. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan pa niyang huminga. Ang tirano ay nakatingin ng diretsyo sa kanya, walang ginagawa. Lumipas ang ilang nakapangingilabot na segundo, ang bawat isa ay parang isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay kalmado na tumalikod ang tirano at nagpatuloy sa pagkain ng mga patay na alipin, na parang hindi man lang nakita si Sonny. Bulag ito, biglang naunawaan ni Sonny. Huminga siya, pinapanood ang hari ng bundok ng malalaking mata. Totoo nga. Ang nilalang ay hindi makakita. Pagtingin sa lahat ng nangyari kanina, lalo siyang naging tiyak sa kanyang hula. Ang mga mapuputi, walang ekspresyong mata. Pag-isipan mo, hindi niya kailanman nakitang ginagalaw ng tirano ang mga ito. At noong tinutulak ni Sonny ang kariton mula sa bangin, ang tirano ay tumugon lamang pagkatapos magsimulang mahulog ang kariton na malakas na kumakamot sa mga bato. Siyempre, lahat ay may katuturan na ngayon. Sa pagsikat ng araw, ginising ni Sonny ang iba. Umaasa si Hero na ang isang buong gabi ng pahinga ay magiging mabuti kina Shifty at Scholar, ngunit ang kanyang mga pag-asa ay nabigo. Sa paanuman, ang dalawang alipin ay mas masama pa kaysa dati. Para bang ang pag-akyat kahapon ay labis na nakakapagod kay Scholar. Gayunpaman, ang kalagayan ni Shifty ay hindi maipaliwanag sa simpleng labis na pagod. Siya ay maputi at nanginginig, may mga antok na mata at isang nawalang tingin sa kanyang mukha. Ano ang nangyari sa kanya? Si Scholar, na hindi rin maganda ang kalagayan, ay walang magawa na umiling. Maaaring sakit sa bundok ito. Iba-iba ang epekto nito sa iba't ibang tao. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Ayos lang ako, mga gago. Umalis kayo sa harapan ko. Si Shifty ay nahihirapan sa pagbuo ng mga kumpletong pangungusap, ngunit iginiit pa rin na ayos lang siya. Kumulot ang noo ni Hero at pagkatapos ay kinuha ang karamihan sa mga gamit na dapat dalhin ng matigas na ulo na alipin bago idagdag ang mga ito sa kanyang sariling pasan. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, nagbigay din siya kay Sonny. May nangyari ba habang natutulog tayo? Tinitigan siya ni Sonny ng ilang segundo. Kinain ng halimaw ang mga patay. Lalong kumunot ang noo ng batang sundalo. Paano mo nalaman? Narinig ko. Lumipat si Hero sa gilid at tumingin pababa, sinusubukang makita ang malayong batong plataporma. Pagkatapos ng isang minuto o higit pa, kinuyom niya ang kanyang panga, nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalan ng katiyakan sa unang pagkakataon. Kung gayon ay kailangan nating mas mabilis na kumilos. Kung tapos na ang nilalang sa lahat ng bangkay, susunod na tayo ang hahanapin nito. Kailangan nating mahanap ang lumang daan bago dumilim. Natatakot at nalulumbay, nagsimula silang muli at nagpatuloy sa pag-akyat. Si Sonny ay dahan-dahang namamatay sa bigat ng karagdagang pasan. Salamat naman, sina Shifty at Scholar ay nakainom na ng karamihan sa tubig na medyo nagpapagaan nito. Impyerno ito, naisip niya. Umahon sila ng mas mataas at mas mataas at mas mataas pa. Umaahon din ang araw kasama nila, dahan-dahang papalapit sa tuktok. Walang pag-uusap, walang tawanan, tanging hirap na paghinga lamang.
Ang bawat isa sa apat na nakaligtas ay nakatuon sa kanyang sariling mga hakbang at pagtapak. Gayunpaman, si Shifty ay lalong napapalayo. Pinababayaan na siya ng kanyang lakas. At pagkatapos, sa isang punto, narinig ni Sonny ang isang desperadong sigaw. Paglingon, nagkaroon lamang siya ng oras upang makita ang isang mukha na puno ng takot. Pagkatapos ay bumagsak si Shifty paatras, ang kanyang paa ay nadulas sa isang bato na natatakpan ng yelo. Malakas siyang tumama sa lupa at gumulong, sinusubukang kumapit sa isang bagay. Ngunit huli na. Nanginig at walang magawa, pinanood lamang nila kung paano gumulong ang kanyang katawan pababa sa dalisdis, nag-iwan ng mga duguan na marka sa mga bato. Sa bawat segundo, si Shifty ay lalong hindi mukhang tao at lalong mukhang isang manika na basahan. Ilang sandali pa, sa wakas ay huminto siya, tumama sa tuktok ng isang malaki, nakausling bato sa isang tambak ng mga sirang laman. Patay na si Shifty. Nakatayo silang tatlo na walang kibo, nakatingin pababa sa hindi mapakaling katahimikan. Ang nangyari kay Shifty ay hindi nakakagulat, ngunit mahirap pa ring tanggapin. Isang masamang pakiramdam ang nanatili sa kanilang mga puso, nakikita ang wasak na katawan ng kanilang kasama, napakadaling isipin na ang isa sa kanila ay makakaranas ng parehong kapalaran. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng isang minuto o higit pa, sa wakas ay bumuntong hininga si Scholar. Mabuti na lang at kinuha mo ang karamihan sa mga gamit na dala niya. Medyo walang puso, pero tama, naisip ni Sonny, binigyan ang matandang alipin ng maingat na tingin. Kumulot ang noo ni Scholar, napagtanto na ang kanyang maskara ng mabait na Ginoo ay nagkamali sa isang segundo, at nagmadaling nagdagdag sa isang malungkot na tono. Naway magpahinga ka ng mapayapa, kaibigan ko. Wow! Ang galing umarte. Sa totoo lang, hindi naniniwala si Sonny sa kanyang mabuting gawa kahit isang segundo. Alam ng bawat bata mula sa labas na ang mga taong gumagawa ng mabuti ng walang dahilan ay ang mga dapat na pinakaingatan. Sila ay mga tanga o mga halimaw. Si Scholar ay hindi mukhang tanga, kaya naging maingat si Sonny sa kanya mula nang magkita sila. Nakarating siya rito sa pamamagitan ng pagiging isang mapag-alinlangang mapag-alinlangan at walang dahilan upang magbago ngayon. Kailangan na nating umalis, sabi ni Hero, huling beses na tumingin pababa. Ang kanyang boses ay pantay, ngunit naramdaman ni Sonny ang isang damdamin sa likod nito. Hindi lang niya masabi kung ano yon. Bumuntong hininga si Scholar at tumalikod din. Tinitigan ni Sonny ang mga madugong bato ng ilang segundo pa. Bakit ako nakakaramdam ng sobrang kasalanan? Naisip niya, nalilito sa hindi inaasahang reaksyong ito. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Medyo nababagabag, lumingon si Sonny at sinundan ang kanyang dalawang natitirang kasama. Ganun na lang, iniwan nila si Shifty at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa taas na ito, ang pagtawid sa bundok ay lalong nagiging mahirap. Ang hangin ay sumasalpok sa kanila ng may sapat na puwersa upang mawalan ng balanse ang isang tao kung hindi sila mag-ingat, na ginagawang parang isang sugal ang bawat hakbang. Ang hangin ay nagiging masyadong manipis para huminga. Dahil sa kakulangan ng oxygen, nagsisimulang makaramdam si Sonny ng pagkahilo at pagduduwal. Para bang sila ay dahan-dahang binabago. Ang sakit sa taas ay hindi isang bagay na malalampasan ng pagsisikap. Ito ay banayad at nakaka-overbearing sa parehong oras, nakakaapekto sa malakas at mahina ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang fitness at tibay. Kung masama ang kanyang kapalaran, ang isang piling atleta ay maaaring mas mabilis na mapailalim dito kaysa sa isang random na taong dumadaan. Ito ay isang tanong lamang ng likas na kakayahan at kakayahang umangkop ng iyong katawan. Ang mga maswerteng tao ay nakakaraos dito pagkatapos makaranas ng banayad na mga sintomas. Ang iba ay minsan ay napilayan sa loob ng mga araw o linggo, nagdurusa sa lahat ng uri ng nakapipinsalang side effects. Ang ilan ay namamatay pa nga. Para bang hindi pa sapat ang lahat ng iyon, lumalamig din. Ang may init na damit at balahibo ay hindi na sapat upang mapanatili ang lamig. Naramdaman ni Sonny ang sabay-sabay na lagnat at ginaw, sinumpa ang bawat desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay upang mapunta rito, sa walang katapusang nagyayalong dalisdis. Ang bundok na ito ay hindi lugar para sa mga tao. At gayunpaman kailangan nilang magpatuloy. Lumipas ang ilang oras. Sa kabila ng lahat, ang tatlong nakaligtas ay nagpatuloy sa pagsusumikap, dahan-dahang umaangat ng mas mataas at mas mataas. Kung saan man ang lumang daan na pinag-usapan ni Scholar, ngayon, hindi na ito maaaring malayo.
Iyon ang inaasahan ni Sunny. Ngunit sa isang punto, nagsimula siyang mag-alinlangan kung umiiral nga ang daan. Marahil ay nagsinungaling ang matandang alipin. Marahil ang daan ay matagal nang nawasak ng pagdaan ng panahon. Marahil ay napalampas na nila ito nang hindi man lang napapansin. Nang siya ay malapit nang mahulog sa kawalan ng pag-asa, sa wakas ay natagpuan nila ito. Ito ay kupas at makipot, halos hindi sapat para sa dalawang tao na maglakad ng magkatabi. Ang daan ay hindi sementado, ngunit sa halip ay ginawa mula sa itim na bato ng isang hindi kilalang kasangkapan o mahika, paikot-ikot na umaakyat sa bundok na parang buntot ng isang natutulog na dragon. Dito at doon, ito ay nakatago sa ilalim ng niebe. Ngunit ang pinakamahalaga, ito ay patag. Hindi pa siya naging gaanong masaya na makakita ng isang patag na bagay sa kanyang buhay. Walang sinasabi, ibinagsak ni Scholar ang kanyang bag at umupo. Siya ay maputi na, hinihinal na parang isda sa labas ng tubig. Sa kabila nito, may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko na sa inyo. Tumango si Hero at tumingin sa paligid. Ilang segundo pa, bumalik siya sa matagumpay na alipin. Tumayo ka. Hindi pa oras para magpahinga. Kumurap si Scholar ng ilang beses, pagkatapos ay tumingin sa kanya nang may mga nagsusumamong mata. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Sasagot na sana ang batang sundalo, pero biglang inilagay ni Sonny ang kanyang kamay sa balikat niya. Lumingon si Hero para harapin siya. Ano yon? Wala na. Ano ang wala na? Kumaway si Sonny pababa, pabalik sa daan na pinanggalingan nila. Ang katawan ni Shifty. Wala na. Tinitigan siya ni Hero ng ilang sandali, maliwanag na hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Sonny. Oh, tama. Hindi nila alam na Shifty ang pangalan ni Shifty. Ahem. Nakakahiya. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit kapwa sina Scholar at Hero ay tila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sabay-sabay silang lumipat sa gilid ng batong daan at tumingin pababa, sinusubukang makita ang lugar kung saan namatay si Shifty. Tunay nga, ang pagsabog ng dugo ay makikita pa rin sa mga magaspang na bato, ngunit ang bangkay mismo ay wala na. Umatras si Scholar at gumapang ng malayo sa gilid hanggat kaya niya. Umatras din ang batang sundalo, otomatikong hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Nagpalitan ang tatlo sa kanila ng mga tensyonadong tingin, maliwanag na nauunawaan ang kahulugan ng pagkawala ni Shifty. Ang halimaw iyon, sabi ni Scholar, mas maputi pa kaysa dati. Sinusundan tayo nito. Kinagat ni Hero ang kanyang mga ngipin. Tama ka. At kung ganoon kalapit iyon, hindi natin maiiwasang mapilitang makipaglaban dito sa lalong madaling panahon. Ang ideya ng pakikipaglaban sa tirano ay kasing takot ng pagiging katawa-tawa. Maaari rin niyang sabihin na mamamatay silang lahat sa lalong madaling panahon. Ang katotohanan nito ay masakit na malinaw kina Sonny at Scholar. Ngunit ang matandang alipin, nakakagulat, ay hindi mukhang nagpanik. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tingin at tahimik na nagsabi. Hindi naman kinakailangan. Lumingon sina Hero at Sonny sa kanya, nakikinig. Tinaasan ng batang sundalo ang kanyang kilay. Ipaliwanag mo. Darating na ito. Bumuntong hininga si Scholar. Sinundan tayo ng halimaw hanggang dito sa loob lamang ng isang araw. Ibig sabihin ay may dalawang pinakamalamang na posibilidad. Alinman ay sapat na ang talino nito upang mapagtanto kung saan tayo pupunta o sinusundan nito ang amoy ng dugo. Pagkatapos ng kaunting pag-isip, tumango si Hero, sumasang-ayon sa lohika na ito. Bahagyang umiti ang matandang alipin at nagpatuloy. Kung alinman sa dalawa, maaari nating mawala sa landas at makakuha ng kaunting oras. Paano natin gagawin yon? Sa kabila ng pagmamadali sa boses ni Hero, nag-alinlangan si Scholar at nanatiling tahimik. Bakit hindi ka sumasagot? Magsalita. Bumuntong hininga ulit ang matandang alipin at dahan-dahan, na parang labag sa kanyang kalooban, sumagot. Inaasahan na ni Sonny ang sandaling ito. Kailangan lang nating pagduguin ang bata. Hilahin siya pababa ng daan, pagkatapos ay iwanan siya roon bilang pain at umakyat na lang. Ang kanyang sakripisyo ay magliligtas ng ating mga buhay. Sakto sa oras. Kung hindi galit si Sonny, at takot na takot, syempre, ngumiti sana siya. Ang kanyang paghuhusga, tila, ay nakakatakot na tama. Ang pagkumpirma ay palaging maganda.
Ngunit hindi sa sitwasyon kung saan ang pagiging tama ay nangangahulugan din ng posibleng paggamit bilang pain ng halimaw. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Scholar noong si Shifty ay nagkakampanya para patayin si Sonny, "Huwag kang masyadong magmadali, kaibigan ko." Ang bata ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa bandang huli.